Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tang with evidence. Ito na ang pinakamasayang araw ng mga DDS, mga Duterte supporters. Ito na rin ang pinakamalungkot na araw sa mga loyalista at sa Quadcom. Bakit kabibig? Ito na. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. O, ito ha. Executive Secretary ang nagsabi-sabi. Baka sabihin nyo naman gawa-gawa ko to. On PH stand to work with ICC on drug war probe as of October 14, 2024. Ito ang sinasabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin. And of course, ito rin ang statement ni Pangulong Bongbong Marcos. Takot si Bongbong Marcos? Ito na. The Philippines will not return to ICC. Ay! Of course, bakit ba tayo babalik sa ICC? Wala ba tayong sariling batas dito para maghukom sa mga kriminal at sa mga sinasabi nila na author ng AGK na si Duterte ang dapat makulong, si Duterte ay dapat talaga yung makuha ng ICC? Ay paano yan? Ang Pilipinas hindi na babalik sa ICC. Based on this, ito ha, the President is not expected to change his mind and now refers the Quadcom matter to the ICC. Oh, paano na ito, Quadcom? Hindi talaga, hindi epektibo yung ginagawa yung hearing dyan. Waste of time and money. Ito'y manawagan ba? Ang sabi ni Pangulong, ito'y matapos ang panawagan ng National Union of People's Lawyers na naghikayat sa Pangulo na isumite ang mga nakalap na impormasyon ng House Quad Committee sa ICC. Particular sa isiniwalat ni former PCSO General Manager na si Garma tungkol sa naging sistema sa war on drugs ng Administrasyong Duterte na mayroong umanong reward system sa mga mapapatay na drug personality. May ebidensya ba kayo? Baka puro yaw-yaw lang yan si Garma. Baka puro daw si Garma. Wala namang solid evidence si Garma. Walang solido na ebidensya na pwedeng idiin si Pangulong Duterte. Diba nakakalirke, no? Tapos paniwala sila ni Garma. Paiyak-iyak si Garma, naniwala na ang ibang tao. Diba? Sabi nga ni Barbers, hindi naman ibig sabihin na naniwala na kami kay Garma. Hindi lahat ng mga sinasabi ni Garma naniwala kami. Depende na sa Department of Justice kung si Garma ay pwedeng pwede maging star witness or state witness or star witness si Garma. Si Garma daw ipapatawag sa DOJ para sa preliminary investigation. Tama lang naman ang DOJ ang magtatanong ng sobra-sobra kang Garma at hindi yung Quadcom committee. What's the purpose? Ang function ng DOJ kung yung trabaho nila ay gagawin ng mga Quadcom hearing? Diba? Ito pa. Ayon pa kay Bersamin, ipinapaubaya ng Pangulo sa House of Representative Quadcom Committee na mag-imbestiga sa POGO, illegal na droga, money laundering, and extrajudicial killings ang hiling ng grupo. Bahala na kayo ang Quadcom. Tapos ang Quadcom ay magsusumite na sa DOJ. Yun lang talaga. Diba? Tapos ikaw, resource person, nakakahiya, live pa, madaming nanonood sa'yo. Yung para kung ayaw ng mga Quadcom committee, yung sagot mo, content ka. At lalong malaman ng tao kung anong klase kang Quadcom ka dyan. Yun. Sabi ng mga netizen, this is full of drama. Pwede ang ICC sa Pilipinas, pero hulihin mo na si President Putin na may warrant of arrest na. Ipinauubaya kasi mahinang leader siya. Kaya pala yung mga congressman feeling above the law lagi. Yun ang interpretasyon ng isang netizen. Kasi sabi ni Bongbong Marcos na ipinapaubayan na namin yan sa Quadcom Committee.
In fairness ha, mga lawyer ba yung nasa Quadcom committee? Mga lawyer ba sila? I don't know kung lawyer ba yung mga Abante, mga Barbers, mga Fernandez, mga Akop, mga sinang Paduano, mga lawyer ba yan? Diba? Lumalaban kasi kayo ng parehas. Wag na wag nyong underestimate ang mga Duterte and their supporters. At lalong wag nyong sisiraan si VP Sara na nagkatrabaho lang naman ng tama. Yun mga kabibig ha. Yun nasikwate. Nasikwate ang Quadcom. Nasikwate ang ibang nasasabing kailangan nang makapasok ang ICC. Sige, papasukin nyo ang ICC para magmukha tayong katawa-tawa sa ibang bansa. Para yung mga investors hindi papasok dito. Kasi it means na hindi solido ang gobyerno ng Pilipinas kung merong mga ICC. Diba? Konting gulo lang, ICC agad. So it means hindi ma-resolba ng gobyerno ni BBM. So it means lalong weak leader si BBM. Kung ganon, kung puro ICC na lang. Diba mga kabibi? Sayang naman, pinasasahod ng mga Chief Justice dyan kung hindi nila gagawin ang kailang trabaho sa Department of Justice. Diba? So, yun mga kabibig, parang ito ay isang, tawag dito ba? Sign na wala Trillanes, Contreras, yung sinasabing papasok na ang ICC sa September. Natapos sa September, October na naman. Nasaan ba yung mga sinasabi ni Trillanes? Malapit na. May warrant of arrest na si Duterte, si Bongo at si Bato. Isama pa si Sara Duterte. Nasaan na yung mga warrant of arrest? Si Lucas Bersamin yan, nagsabi na ayaw ng Pangulo. Hindi iniisip ng Pangulo niyan. The Philippines will not return to ICC. Paano yan? Ang sakit-sakit, no? Sakit talaga. Paano na lang? Sino na naman kukunin nilang resource person? Ano na naman ang ibubulgan ng resource person na yan? Para lalong madiin ang mga Duterte. Pwede kabibig, no? Maghanap sila ng mga resource person na talagang sabihin ba na si Duterte talaga ang utak ng natural. Totoo naman, war on drugs si Duterte, di ba? So, maghanap sila ng mga witnesses na, ewan ka, magdrama-drama na naman, iiyak na naman. Tapos may magtatanong, ano ang mensahe mo sa tatay mo? Ano ang mensahe mo kay Pangulong Duterte? Ano ang mensahe mo kay Bato? Ano ang mensahe mo kay Bongo? Puro ganun na lang. Ano to? Interview? Ano to, Boy Abunda? So, ito na. Ito ha. Ewan ko kung maniniwala kayo. Ano yan kabibig? Breaking news talaga to. Ano yan? Marami daw mga adult Filipinos na they identify themselves as pro-Marcos. Uy! Marami daw pro-Marcos. Sabi ng Okta Research. Naglabas ng second quarter tugon ng masa nationwide survey from August 28 to September 2. At ayon sa Okta Research, marami ang pro-Marcos. Wow! Ang pro-Duterte continue to drop. Bumaba daw ang porsyento. Wala na daw, konti na lang ang mga pro-Duterte, pero ang pro-Marcos dumadami daw. Para itong kulto. Tapos, may mga ibang adult Filipinos na nagsasabing independent sila. So, hindi sila pro-Marcos, hindi sila pro-Duterte. Pero ang nakikita ko dito sa Okta Research, mas lalo nilang idinidiin na marami ang pro-Marcos. Nako. Pero, maraming natawa. That's a lie, sabi ng isang netizen. Better leadership is when the citizens feel they are safe from addicts and criminals, have better transportation system, affordable food, available public health services for everyone, just to name a few. Ang tanong, naibigay ba yan ni Marcos? Let's see sa 2020 if this survey is true. Hoy, naunsa na taon mo, oy. Ganon talaga ang estilo ninyo. See you in 2025 senatorial election, Team Inodoro. 0 votes sa senatorial slate ni Bongbong Marcos. Ito pa ha. Ito yung pag-sure mo, uy. Sure kayo dyan? Talagang pro-Marcos? Marami ang paglaganap ng kulto ni Marcos? How much? Patawa, pag-sure kayo dyan. Ano ba yan? Kayo lang ang naniniwala sa sarili nyong utot. Kayo lang naniniwala sa sarili nyong gimmick.
talagang with this statement, Okta Research, with this result, Okta Research, maniniwala pa ang mga tao. Punta kayo sa probinsya. Magtanong kayo doon. Huwag dyan sa city, kasi sa city, baka busy lang sila. Punta kayo sa mga probinsya ba, na hinahanap nila ang Pangulo, na yung talagang super sad-sad. Madaming gutom, madaming walang trabaho, madaming namamahalan sa presyo ng bigas at sa lahat ng pamilihin ngayon. Punta kayo doon, magtanong kayo kung pro Marcos ba kayo or pro Duterte. Baka masampal kayo, Okta Research. Sabi ng isang netizen, patay na si Okta. Magkano kaya ang bayad ni Okta, no, para maglabas ng isang napakasinungaling na result? Ito Okta is still alive? It's a lie. Paano yan, kabibig? Patawa daw si Okta. Ganun talaga, kabibig. Kailangan lang mabuhay. They need to work. Diba? They need to, I don't know kung totoo. Well, they conducted the nationwide survey pala to. Nationwide survey. Ilan ba ang kailang respondents, no? Kung nationwide, ilan kaya? 10,000? Or 31 million? Or 32 million voters? So, yun na kabibig ha. Ang dami palang mga nangyari ngayon, no? Itong Okta Research na marami ng pro. Kung pro Marcos kayo, comment below. Kung pro Duterte kayo, comment below. I will count ha. Kung sino ang mananalo, pro Marcos versus pro Duterte. Meron pang independent daw. At ito pa, yung si Lucas Bersamin, sinampal ang mga nagsasabing ipasok nyo na ang ICC. Sinampal si Trillanes, si Contreras, pati ang Quadcom, di ba? Sinampal sila sa katotohanan. Si Bongbong Marcos, ayaw niyang papasukin ang ICC. Bahala na kayo, Quadcom. Ipinaubaya na ni Marcos ang yung gusto niyong gawin dyan. Baka alam ni Marcos na, ayan, yan, pampolitika lang yan. Kasi malapit ang eleksyon. Or baka, sige, Quadcom, gawin nyo ang trabaho nyo, siraan nyo more ang Duterte para lalong malugmok sila. Tapos maraming taong galit sa kanila. Yung mga ganun ba, estilo nila, di ba? Parang hindi naniwala si Bongbong Marcos ba sa resulta ng Quadcom. Kasi kung talagang Bongbong Marcos really believes on the results of Quadcom hearing, of course, sige, ipapasukin na natin ang ICC kasi hindi natin kaya yan. So, yun kabibig. Yun ang ating Ladies Lebak-Lebak for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Actually, mga kabibig, itong mga vlog natin ay puro kuro-kuro lang. Disclaimer lang, puro kuro-kuro, mga konting papyaw na mga komento. Hindi tayo masyadong super serious sa pagko-comment. Hindi naman tayo expert, ha? Disclaimer, hindi ako expert, ha? Kaya nga atin dito, para mga magkapit-bahay lang tayo ba, lebak-lebak with evidence. Kung parang ano lang tayo, in the same wavelength lang yung pag-intindi natin. So, huwag tayong masyadong pa-feeling intelligent. Hindi ako ganun feeling intelligent. Ha? Kaya ikaw, kung hindi mo gusto yung mga komento ko dito, pasensya na. Umalis ka na lang sa YouTube channel ko. Maghanap ka ng mga vlogger na talagang same wavelength, yung sobrang deep na yung magno-nosebleed ka na lang sa pag-understand. Kasi dito parang kapitbahay lang kami kasi nga libak-lebak ang gagawin ko dito. Yung mga informasyon, tapos i-share ko sa mga friends ko, sa mga lebak-lebak sa mga subscribers ko, tapos magbigay ako ng sariling kong komento, magbabasa-basa ako ng mga comment ng ating mga tao. Di ba mga ganun lang ba? So, hindi ito kulto ha. So, yun na, shout out sa lahat ng ating mga subscribers sa iba't ibang sulok ng mundo, sa USA, sa Canada, sa Australia, sa New Zealand, sa Europe, sa Great Britain. So ang dami palang manood sa akin dyan. China, Japan, Indonesia, di ba? At sa Pilipinas, mga Pinoy, di ba? Pinoy pa. Number 1 talaga yan. Dapat mauna ang mga Pinoy sa latest trending news. Mahirap naman kung huli tayo, no? Sa sariling bansa natin, tapos huli tayo sa mga news. So, yan kabibig, ha? Ano ka? Pro Duterte or pro Marcos? Pwede ka rin pumili ng independent. Ano po yung independent? Wala kang pinapanigan sa dalawa. Kasi until now, parang nabigo ka. Nabudol ka. Ay, marami ang nabudol. Kasi marami pang pro Marcos. Di ba? Marami pa palang nabudol. Bakit? Naniniwala sila na meron pang 20 kilos per kilo rice. Until now, hanggang 2028, pro Marcos pa rin sila kasi alam nila sa huling buwan ng 2028,
mangyayari ang 20 pesos per kilo na rice. Kaya pro Marcos pa rin sila. Gising. Bye everyone. See you next time.